Ngayong araw nga mga padi, ay maliwanag. Pupunta nga pala kami sa Divisoria. Kasama ko nga pala si Soledad, ang kapatid ng aking lablab. Pag-akyat nga namin dito mga padi, sakto naman at dumating na kaagad yung LRT o yung tren. Siyempre, kailangan namin makipagunahan. Para nga, makaupo kami. Masakit kasi sa paa pag nakatayo nakakangalay ba? Kaso nga lang, si Soledad lang ang nakaupo. Okay lang na tumayo muna ako. Maya-maya nga, nung may bumaba sa kubaw, at eto, nakaupo na rin ako. Nakaiglit pa nga saglit. Pero mga padi, pag may nakikita nga pala akong buntis o senior citizen o may kargang bata, pinapaupo ko na nga lang. Kasi nga, kawawa naman. Tayo ay malakas pa naman ang tuhod, kaya tumatayo rin ako. Pero pagka malalaking tao at barako, siyempre mauupo ako. Kasi sayang naman. Dito na nga mga padi, ay andito na kami sa rekto. Kaya agad-agad na kami bumaba ni Soledad. Kasi pag nakatulog ako, gigisingin din ako ng gwardya. At pag di ako nagising, baka mamaya pagising ko, nasa Japan na ako. Dito nga mga padi, napakadami ng tao kasi February 12 nga. Naglalapit na nga ang araw ng mga puso. Sa may mga jowa, sa single, matulog na lang muna kayo. Ano lang. Pagdanto ang adami ng tao mga padi, konting ingat lang. Kasi nga, yung iba, nagkukunwaring pasahero ng LRT. Pero may masasama silang balak. Dito nga mga padi, palabas na kami ni Soledad. At syempre, kailangan namin dyan pumila. Maya-maya nga mga padi, sira yung kabila, kaya lumipat na lang kami rito sa kabila kasi hindi mahulugan ng card. Dito sa kabila mga padi, okay naman, kaya nakalabas na ako at sumunod na rin sa akin si Soledad. Si Soledad nga mga padi, ay half day lang ang pasok, kaya nakasama siya sa akin. Si Lablab sana ang kasama ko, kaso nga lang, hindi kami pwede magsarado ng shop, sayang naman kasi yung benta. Kaya sa aming dalawa ni Lablab, ako talaga yung runner. Ako talaga yung tagapamili. Si Lablab naman ang naiiwan sa shop. Hindi kasi kami pwedeng magsara mga padi kasi merong kami ritong pinaparentahan na gown. Lalo na't malapit na ang JS, marami nang tag-i-inquire sa aming gown. Sa dami nga ng estudyante dito mga padi, lahat ng gown namin halos narentahan na. Isang gown na nga lang mga padi ang bakante sa amin. Kaya yung isang gown, naantay na lang namin na may mag-inquire. Dito nga pa nga padi, nakababa na kami ni Soledad. Nakasakay na nga kami rito ni Soledad. Di ko nga alam kung anong tawag dito. Pero ang alam ko lang, kalaban to ng jeep. Bakit ka mga padi naging kalaban to ng jeep? Kasi nga, mas maraming sumasakay na pasahero dito. Bukod sa mabilis na, mapresko pa daw. Pero magkaiba-iba pa rin yung mga tao mga padi. Kasi yung iba gusto pa rin sa jeep, yung iba gusto na rin dito. Pero ang alam ko mga padi, kinacharge lang tong sasakyan na ito. Yung iba naman ay nilalagyan na rin ng gas. Dito nga mga padi, dito kami dinaan ni kuya kasi yung pera ko, 1,000. Wala nga ako nitong bariya at nakalimutan ko magpabariya kanina sa tindahan. Pagliko nga rito ni kuya, nagpaalam siya na magpapabariya daw muna. At pumunta siya rito sa kanyang mga tropa. Humingi na lang din nga akong pasyensya kay kuya kasi nga, yung pera ko, buo. Ang bayad ko lang naman dito, 40 pesos. Tig 20 pesos kami ni Soledad. Bago nga ako sumakay kay kuya sa rekto kanina, alam niya na 1,000 yung pera ko. Nagtanong nga ako sa kanya kung may bariya siya nito. Kaya nagpapabariya ako. Kaso naawa naman yata si kuya kaya pikasakay na lang niya ako. Sabi niya magpapabariya na lang siya sa mga tropa. Nabariyahan na nga at sa akin na lang pinabilang ni kuya para makapagmaneho na siya. Pagbilang ko nga mga pade, sakto naman. 11 piraso. Charis lang. 10 piraso lang mga padi. Siyempre pag sobra, ibabalik natin yan. Nagbayad na nga ako diyan kay kuya at sinuklian na rin niya ako. Kinuha ko na ito at siyempre, pasok natin to sa bag natin. Baka mamaya mahulog pa, sayang naman. Dito nga sa Divisoria mga padi, apakadami talagang tao. Parang hindi nauubos. Dito kasi pumupunta yung may mga negosyo o yung mamimili lang na pang personal na gamit nila. Dito kasi mga padi, bukod sa mga kamura ka na, napakadami mo talagang pagpipilian. Halos kasi, na hinahanap mo na andito na. Meron ditong mga panindang kawali, kaldero, plato, meron na rin mga tela, mga damit, pantit bra, marami mga padi, marami kang pagpipilian talaga. O kahit mga tsinelas, gamit sa pangtahe mga padi, na andito na.
Meron din ditong pamilihan mga pade, gulay, mga prutas, na andito na talaga mga pade, wala ka nang ibang hahanapin pa. Hindi mo na kailangan pumuntang ibang lugar para mamili ng iyong mga kailangan. Dito nga, bumaba na kami ni Soledad at syempre maglalakad na lang kami papasok dun sa looban. Dito nga may mga nagtitindang broccoli. Napakamura nga ng mga broccoli rito mga pade, 50 pesos so. Isang tumpok na. Sabi pa ni Kuya, gagawin ko ng apat yan, 50 pesos na lang. Kung masipag ka alam mag-ikot-ikot dito mga pade, marami ka pang paninda na makita na mura. Tulad ng dabit at kung ano-ano pa. Dito nga mga pade, pagtawid mo, meron ka makikita mga bestida. At sa unahan dyan mga pade, sa medyo katabi lang yan, may nagtitinda ring ginto o mga alahas. Kaya ano pang iniintay mo, pumunta ka na rito at bilihan mo ng ginto ang jowa mo. At meron pa nga ritong bra ng 180, sabayan mo na nito. Naglakad pa kami ni Soledad at marami pang ibang mabibili dito. Pero hindi nga yan ang sadya ko kasi meron tayo ritong bibilihing iba. Bibili tayo ng bagong jowa. Yun bang walang toyo? Eme lang. Dito nga mga pade, merong tag-100 na tsinela. Bahala na lang kayo maghanap kung ano pang ibang bibilihin nyo. Pero apakadami ng pagpipilian nyo. Pag ganito nga mga pamilihan mga pade, kailangan marunong tayong humingi ng tawad kahit wala tayong kasalanan. Iba-iba kasi yung presyo rito mga pade. Merong mura, meron din namang mahal. Pero kailangan mo lang talaga din kausapin ang tindero at tindera dito. Napahingi naman na konting tawad, binababaan naman nila mga pade. Basta marunong ka lang makipag-usap o mambola. Dito nga mga pade, pag wholesale ang bili mo, mura ang paninda. Pero pag pa isa-isa lang, ganun talaga ang presyo nila. Tatawaran ka man 5 piso o kahit 10 piso, okay na. Pero pagka marami naman binili mo, ibibigay sa'yo sa presyong wholesale. Dito nga mga pade, nakasakay na kami ni Soledad pabalik ng rekto. Dito ulit kami sumakay sa kagaya ng sinakyan namin mga pade para iwas kami sa traffic. Pag sumakay kami sa jeep, medyo matagal mga pade kasi medyo mas malaki ang jeep kaysa rito. At dito nga mga pade, presko. Pero nga, iba-iba rin tayo. Yung iba gusto pa rin sa jeep. Nakababa na nga kami mga pade at paakyat na kami rito sa rekto. Siyempre mga pade, kailangan natin magmadali at magtatahi pa tayo pagdating natin sa shop. Kaya dito nga mga pade, kailangan ko nang tumakbo kahit madapa ako. Dadala ko nga mga pade yung pinamili ko at dito pumila na ako. Kailangan ko nang kumuha ng card at para makapasok na kami ni Soledad. Apakatagal nga mga pade kasi nga sira pala yung machine. At lumipat ako rito sa likuran ni ate. At napag-isip-isip ko, parang sira rin ate. Naku po! Kaya dito, lumipat kami ni ate sa kabila. At syempre, natagalan din dito sila kuya kasi hindi ko alam kung anong depekto. Hindi na nga ako magpakaligyan mga pade kasi inaabol ko nga yung oras dahil may rush pa akong tahi. Kasi tinignan-tingnan ko mga pade at kinausap ko yung tao rito na baka sira yung nilalagyan ng pera. Dito nga, sabi nila kuya okay naman. Pero nang huhulugan nila ng papel na pera, ayaw ang kainin ng machine. Kaya syempre, napag-isip-isip ko, bumili na lang kami ni Soledad doon at magpila na lang kami. Kasi pag nagantay ako rito, aabutin kami ng siyam-siyam. Kaya rito mga pade, naglakad na nga ako at pupunta na kami doon sa pagpipilahan. Kasi nga, pag doon ako nagpila at sinubukan pa natin, baka abutin tayo ng gabi. Yan nga ay pinapila ko na lang si Soledad at dito na lang ako sa gate na mag-aantay sa kanya. Nakabili na nga si Soledad at binigay na sa akin yung isa, pati na nga yung sukli. 50 nga mga pade, 25 ang isa. Pumasok na ako dyan at tinap ko na yung aking card. Kailangan ko na magmadali mga pade kasi yung jowa ko nag-chat na. Meron pa pala kasi akong isang gown na tatahiin. At kailangan din matapos kaagad at gagamitin daw ni madam. Ay ina! Pakyat na nga ako rito mga pade at syempre nga iniisip ko marami na namang tao kasi nga mag-aalas 5 na. Pag-akyat ko nga rito sa taas, hindi nga ako nagkamali. Tama yung aking nasa isip. Ang daming ang tao. Ay, Diyos ko. Pero kailangan ko talagang pumila at hindi tayo pwedeng suminit dyan. Kasi nga, yung iba, matagal na rin nag-aantay. Sa puntong ito mga pade, konti pa nga lang yung tao dyan. Kasi minsan, punong-puno talaga. Kaya yung gwardya,
Merong sinasabi na mag-ingat daw at yung mga personal na gamit ay ilagay sa harapan, wag daw sa likodan ng bag. Kasi marami nga daw ang nagpapanggap na pasahero na kunwaring pasahero pero iba naman pala yung pakay nila. Tingnan mo yung tren o yung LRT, binaba muna mga padi yung pasahero dyan sa kabila. Tapos, pupunta na sa dulong tren at doon sa dulo, iikot yan. Maya-maya nga, nakapasok na rin kami ni Soledad at ako na naman ay hindi nakaupo. Pinaupo ko na lang si ate, kay naawa naman ako. Wow! Tumayo na lang ako rito at si Soledad na lang ang pinaupo ko. At syempre, mga ilang minuto, andito na naman kami sa Anonas. Siniksik na naman yung card namin dyan at para makalabas na kami. Simula recto nga mga padi hanggang Anonas, ilang minuto lang. Siguro mga 8 minutes lang o 10 minutes. Napakabilis lang, pero pag nag-jeep ka mga padi, aabutin ka ng halos 2 oras o 1.5 oras. Kaya yung iba, mas pinipili na lang talagang sumakay sa LRT. Para nga, mabilis yung biyahe nila, lalo sa mga taong nagmamadali. Napakalaking tulong nga ng LRT, lalo na sa mga taong pumapasok ng trabaho at pumapasok ng eskwela. Pagbaba mo nga ng LRT, mga padi, makikita mo rito yung ukay-ukay. Yung iba nga, na pagbaba rito, dumidiretso rito at para mamili. Mura nga ang mga bilihin dito. At napakadami mo ring pagpipilian kasi napakaluwag ng loob niyan. Patuloy na nga kami sa paglalakad, mga padi. Dito nga lang ako nagpa-parking ng motor ko. Pero nung palapit ako, nakita ko si kuya na tatanggalin yung aking motor at ililipat niya sana. Di ko alam mga padi kung bakit, kaya sabi ko kay kuya, ako na lang po kuya kasi paalis na rin kami. Sabi ko nga, pasensya na po. Pero ililipat niya lang daw kasi may dadaan daw na motor. Kaya okay lang mga padi. Buti na lang, sakto yung pagdating natin. Kaya sabi ko kay kuya, ako na lang kasi nga naka-double stand at nakalock yung motor. Alam kong mahihirapan siya. Tuwing pumupunta nga ako sa Divisoria mga padi, dito talaga ako nagpa-park ng motor. Kilala naman na tayo ni kuya, yung gwardya na andyan sa kasa. Kaya okay lang mga padi, pero kailangan pa rin natin magpaalam. Umalis na nga kami at dito sa unahan, pinaiwan nga ni Soledad yung helmet. Ganito lagi yung aming gawain para nga hindi mawala sa motor. Loko rin talaga to si Soledad. Wala namang binili sa grocery pero pinaiwan yung helmet niya. Pero okay nga lang yan mga padi. Kasi kilala na rin tayo ng pinag-iiwanan ng helmet. Wow! Kaya nga ako nag-iiwan ng helmet kay kuya. At syempre, kada bili ko dyan sa grocery, kinakausap ko si kuya kaya nakilala na tayo. Kaya kahit wala akong bilhin sa grocery, pwedeng-pwede ako mag-iwan ng helmet. Basta lang, wag wawalain yung binibigay nilang card o yung number. Kasi syempre, pag kukunin mo na yung helmet mo, yun din ang ibibigay mong number sa kanila. Nag-drive na nga ako dyan mga padi. Pero yung takbo natin, takbong swabe lang, dahan-dahan lang ba? Para makarating tayo ng safe sa ating pupuntahan. Sabi ko nga kay Soledad, dito na tayo dumaan para shortcut at para mabilis tayo. Kasi pag dun tayo dumaan sa kabila, mata-traffic tayo at napakaraming sasakyan. Ang sabot nga sa akin ni Soledad, meow 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 meow. Kaunti lang pala mga padi ang aming pinamili. Kasi pag maparami kami, hindi naman kayo papapasukin sa LRT. Kagaya ng nakarang taon, ang dami kong pinamili. Kaso nga lang, rush hour na, kaya hindi kami pinapasok sa LRT. Pag mga bandang alas 5 na kasi mga pade, mag-alas 6, mahirap na sumakay sa LRT. Lalo na pag marami kang dala. Haharangin ka talaga nila. Kasi nga, yung space daw, imbis na pang tao, napunta sa mga dala-dala mo. Kaya tama lang yung pinamili namin. Kasi ayaw ko rin mag-commute. Napakahirap at napakalayo pa. Sa puntong ito nga mga padi, malapit namin sa shop. Siyempre pagdating ko sa shop, nagpahinga muna ako. Dahil pagod yung pusa ko. Pagod na pagod ako. Kaso nga lang, parang mas pagod pa yung anak ko. Ayan ang ginawa niya sa akin. Pagkaupo ko, naiga naman siya sa paa ko. Ay, inang, grabe naman ere. Saan tayo napagod ang batang ere? Ay, pagod na pagod. Tingnan niyo na mga pade. Ang itsura niya. Mamaya-maya, matutulog pa yan dyan. Hindi na nga ako gumalaw. Nakakahiya naman. Hanggang dito na lang muna mga pade. Bukas pa yata mo igising to? Ay, ina!